in response to what He has done. He's the one who carried our cross, the Savior who gave up everything so we could walk in freedom. So today, we give Him what He alone deserves. Let us sing worthy. It was my cross You bore, so I could live in the freedom You died for. And now my life is Yours, and I will sing of Your goodness forevermore. Sing worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. And now my shame is gone, and stand amazed in Your love undeniable.
Lord, you are holy forever. And when we stand before you, God, ang nakikita namin, Lord, kung gaano po kami karumi. And thank you so much because despite ang karumihan namin, Lord, inibig mo po kami. Inakap mo kami, Lord. Minahal mo po kami, Lord. Isang pagmamahal, Lord, na puno ng pagsasakripisyo to the point, Lord, na binigay mo kayo itong na anak para mamatay sa amin, O God. Para po kami, Lord. Bagaman makasalanan, kung si Jesus ay tinanggap namin sa aming buhay, O God, makakatindig kami sa harapan mo na banal at karapat-dapat. Not because of what we have done, but because of what you have done to us, O Lord. Because of what Jesus did on the cross. Lord, you are holy forever. And thank you so much, Lord, that even though you are holy, you are also a loving God. Even though you are just, O Lord, you are also merciful. Right at this moment, O God, kasama po ang aming mga bisita na narito. Lord, ipadama mo sa kanila yung pagmamahal mo, O Diyos. And kung meron man sila, Lord, na pinagdadaanan, I pray, Lord, that you're gonna touch each and every one of them. If they have health issues, financial issues, relational problems, oh God, Lord, I pray, touch them and let them know, Lord, that the only solution that they have is you alone. And without them, oh Lord, without you, God, all of us, all of them, oh God, wala kaming hope, wala silang pag-asa, oh God. So Lord, thank you so much for bringing us here together, Lord, and proclaim you are, yes, you are holy forever and loving God. Lord, we lift our voice to you. We will continue to praise your name. We will continue to worship you because you are worthy, O God. We will continue to bow and pray. We will continue to lift our voices to you, God, because you are worthy. You are worthy. Wala po kami ibang itataas sa lugar na ito, kundi ang pangalan lamang ni Jesus. Dahil kayo, ang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat namin ikanitas. Lord, thank you so much for the privilege that we can come before you through our Lord Jesus Christ by your grace. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Amen. Sa mapagpalang araw po sa lahat mga kapatid at sa umaga po ito, ulit tayo po ay dadako sa ating gagawin patanggap sa pananahapunan. Bago pong lahat, muli ay pakinggan po natin ang paalala ng Biblia sa aklat po ng unang Korinto chapter 11 verse 27 hanggang 29. Bilang paalala po sa ating lahat ay narito po ang sinasabi. Ang sino mang kumakain ng tinapay at tuminong sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya tinatawag ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinahalagahan ang katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng hatol sa kanyang sarili. Napaganda po ng paalala po ng Apostol Pablo sa ating lahat, na bago po natin tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na sinisimbolo po ay ang katawan at dugo ng ating Panginoon, ay nararapat daw po na suriin natin ang ating mga sarili at kung sa inaakala po natin tayo po ay nakagawa ng mga pagkakasala na lihis o labag sa kalooban ng Panginoon, bago po natin tanggapin ang mga banal na simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon, tayo po muna ay dapat humingi ng kapatawaran at paglilinis sa ating Panginoon Diyos. So sa ngayon po, tayo po isama-samang yumuko at tayo po manalangin sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, minsan pa, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Ang iyong buong Iglesia, Panginoon, ay narito sa dakong ito ng iyong sambahan at sama-sama po namin muling alalahanin ang iyong pong ginawang pagbibigay sa amin ng kapatawaran at paglilinis sa aming pagkatao sa pamamagitan naman ng ginawa mo pong pagsusugo
na iyong butong na anak upang kami, Panginoon, ay patawarin sa aming mga pagkakasala, tubusin ang aming mga kasalanan, at igawad sa aming, Panginoon, ang buhay na walang hanggan at tanging po lamang, Ama, ang siya makapagbibigay nito. Ama, sa umaga po ito, muli kami po ay humihiling sa inyo na bago po namin nawa tanggapin ang tinapay at ang katas ng ubas na sinisimbolo po ay ang katawan at dugo ng iyong anak, kami, Panginoon, ay iyong pakalinisin, Panginoon, sa aming mga karumihan, Panginoon, sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Panginoon, sa aming buong pagkatao, Panginoon. At kung kami, Ama, ay nakagawa ng mga pagkakasala na labag sa iyong kalooban, sa pamagitan, Ama, ng pag-iisip, pagsasalita at pagkilos, kami, Panginoon, ay humingi po sa inyo ng kapatawaran at nawa, Lord, kami ay inyong kahabagan at bigyan po ng iyong pagpapala na kami karapat dapat tumanggap ng tinapay at ang katas ng ubas. Minsan pa, muli, maraming salamat po sa dakila at busilak na pag-ibig na iyong binigay sa bawat isa. Muli namin ko pinapasalamatan at binabalik ito ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Mga kapatid, muli ay ating pong pakinggan ang sinasabi po sa aklat ng Mateo, chapter 26, verse 26 hanggang sa mga sumusunod. Narito po ang sinasabi. Samantalang sila'y kumakain, dumangkot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Hinawakan niya ang sarong, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat ito ang dugo ng tipan, ang aking dugo na mabubuhos dahil sa marami, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom itong alak na mula sa ubas, hanggang sa araw ng bagong alak ay inumin kong kasalo kayo sa karyaan ng aking Ama. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Nawa pong lahat ay napagpala sa ating mong pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Purihin po natin ang Panginoon. Amen. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Ayan. So, lahat po ba na magpala po ngayong linggo? So, sino po sa atin yung meron na pong trabaho currently or nagkaroon na po ng trabaho before? Or even nasa internship po ng So, alala niyo po ba yung feeling of receiving your very first sahod? Hindi pong gusto mo lang i-post sa Facebook kahit 100 pesos lang yung laman ng ATM mo. Tapos, you probably even tweeted your family or friends kahit ubus na yung sweldo mo right after. So, para sa akin, that was one of the best feeling kasi I was able to give back. And that moment wasn't just about money. It's about gratitude, excitement, and the joy of finally being able to give back. So, let me read you this beautiful verse. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. This verse reminds us that true love gives, not because we have so much, but we care so much. Tandaan po natin that God gave us His best, not His fair. In the same way when we give during the offertory. And also, it's not about the amount, it's about the heart that gives. So, the challenge today is to give like it's our first sahod, with excitement, with love, and with a grateful heart. Because giving isn't losing, it's partnering with God in something greater. Let's pray. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, sa isabong linggo, Lord God, na kasama sa amin, Lord God. Lord, alam po namin that in a week, Lord God, di po kami worthless, Lord God. Alam po namin na makasalanan po kami, Lord God. And despite all those, Lord God,
pinapatawag for it po kami, Lord. Lord, thank you for the opportunity, Lord God, to be able to give back to you, Lord God, and to worship you, Lord God. Maraming salamat, Lord God, kasi you also gave us the opportunity to learn, Lord God, sa araw ko, Lord God, your work, Lord God. This all we ask to pray, amen. Kamunatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Pinigay mo ang isang tulad ko, tinawag mo na, tinapis sa piling mo, sa iyong mga mata, ako'y malinis na, katwiran ni Jesus, iyong nakikita. Good morning po sa inyong lahat. Bigyan po natin ng malakas na clap opening si Lord. Good morning. So tayo po'y patuloy na mag-aaral at ang
ating theme ay focus on the one. Ano po? At ang topic po natin today is the call to what we call compassion. Let's turn our Bible in the book of Matthew, ano po? Chapter 9, verse 35 hanggang 38. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest fields." Tayo po ay manalangin. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa oras na ito. Because once again, you've given us the opportunity to listen and study your words. Lord, we're asking you that through your Holy Spirit, give us the wisdom and understanding, O Lord, as we meditate on this part of the Scripture. And more than the knowledge and the information that we can gain, we are asking for transformation, O Lord. Change our heart and our minds, O Lord, so that we will become like you, our Lord Jesus, in life and in living. We submit to you, God, and we submit to the authority of your word right now. Speak unto us. In the name of Jesus, let us all say, Amen and Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, bawat araw po dumadaan tayo sa kalsada, sa palengke, o maaaring sa pupuntahan natin sa ating mga trabaho. O maaaring tayo po'y nagbabiyahe, libo-libong tao po ang nakakasalubong po natin. Libo-libong tao ang nakakasalamuha po natin. At ang tanong ito po, talaga bang nakikita natin sila? Totoo bang nakikita natin itong mga taong ito? Alam niyo, sa panahon ngayon, sobrang abala na po ang tao. People are so busy na andyan sa telepono, busy sa schedule, busy sa business, pwede rin busy rin sa kanilang mga trabaho. Pero alam niyo po, pag binalikan po natin yung talatang ating binasa, makikita po natin si Jesus sa kabila ng kanyang napakaraming ginagawa. He stopped, looked, and felt what we call the compassion. Alam niyo, in Matthew chapter 9, na binasa po natin, Jesus was at the peak of his ministry in Galilee, or yung tinatawag natin Galilean ministry. He was teaching, healing, preaching, and moving from town to town. But more than the miracles, what defined him was his heart. He saw the people not as numbers, but he saw them as souls. Kayo po ba? Paano yung tinitignan yung mga nakakasalamuhan yung tao? Tinitignan nyo lang ba sila bilang kaopisina? Tinitignan nyo lang ba sila bilang kaklase kung kayo ay nasa school? Kung kayo ay may mga business, tinitignan nyo lang ba yung mga taong lumalapit sa inyo for the business purposes? Kikita tayo, pagkakaroon tayo. Tinitignan ba natin yung ating mga guro bilang mga tagapagturo lang? How about yung mga kapitbahay po natin? Tinitignan lang po ba natin sila bilang mga kapitbahay? Mga kapatid, gusto ko pong makita natin, Jesus was so different because hindi po niya nakita yung mga tao bilang mga ordinaryong bilang lang ng tao. Tinitignan po ni Jesus yung mga tao bilang mga taong mayroong kaluluwa. Paano pa po kung ilalapit-lapit natin sa mga kamag-anak natin na wala pa sa Panginoon? Tinitignan po ba natin sila bilang mga kamag-anak lang? Tinitignan po ba natin sila bilang mga kadugo lang? O tinitignan po natin sila na mga taong may kaluluwa na nangangailangan ng kaligtasan? And so this morning, this is a huge question to all of us. Paano tayo magkakaroon ng pusong tulad ng sa Panginoong Jesus? Paano tayo magtataglay ng ganitong klaseng puso? Well, let me give you 3 things from His example. And this is number 1. Jesus saw the condition of the lost. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 9, verse 36, part of that verse, ang sabi po, when He saw the crowds,
nang makita niya ang mga tao, nang makita po niya yung pagtitipon. Jesus didn't just gaze or glance at them. He saw. Meaning na andun po talaga yung kanyang pagbibigay ng focus. Tinignan niya, pinagmasdan niya. Hindi lang basta niya nilagpasan yung mga tao. He paused, he observed, and he understood. Hindi lang po siya tumingin sa panlabas na kalagayan ng tao. Nakita niya ang laman ng kanilang puso. Yung kanilang puso na puno ng pagkalito. Yung kanilang puso na mayroong takot. Yung kanilang puso na walang pag-asa. He saw beyond the smiles and beneath the noise, mga kapatid. Sa mata ng mga taong pangkaraniwang na andoon, yung grupo ng mga taong yun na nakikinig at nakikita ni Jesus is just an ordinary number of people. Pero sa mata ni Jesus, sila ay mga nawawalang tupa na nangangailangan po ng pag-akay. Hallelujah. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, maraming ganito. Nagpo-post sa social media ng masaya, pero depressed pala. It's very alarming, mga kapatid. Lalo na po sa mga young people. I saw this in the Facebook one time. Sa 4th floor ng isang school building, I don't know kung nakita nyo na po ito, ang mga estudyante po ay naglalakad habang ang isang kabataang estudyante ay naglalakad nang bigla na lang pong sumampa at tumalon. 4th floor. Saka pa lang po naalarma ang mga tao at nakita po nila estudyante na tumalon from 4th floor down to the ground. Patay po ang bata. At napakabata pa noon. Gaano karaming kabataan po ngayon ang nakikita mo sa Facebook na nakangiti, pero deep down, depressed pala. And therefore, doon sa comment doon, nakalagay po doon, mga magulang, pay attention to your kids. Kung sila ay nagbago ng behavior, tignan ninyo yung kanilang mga posts, obserbahan ninyo ang inyong mga anak. You know, sometimes we are so busy to the point na hindi na po natin na-observe yung mga tao, even kamag-anak po natin, hindi na po natin nabibigyan ng pansin because we are so busy doing the things that we want to do, mga kapatid. Alam nyo, mayroong mga tao sa office tumatawa, pero pagdating sa bahay, umiiyak. At kung hindi po tayo matututong tumingin deep down in the heart, mga kapatid, hindi natin sila talaga mapapansin. Kung hindi tayo magkakaroon ng katulad ng mata ni Jesus na sa puso nakatingin, mga kapatid, at kung titingnan lang natin yung mga tao bilang kaopisina, bilang kaklase, bilang kapitbahay, at hindi natin makikita yung soul nila, hindi natin makikita yung puso nila, mananatili lang po tayo na tahimik at walang gagawin. Hindi natin sila mapapansin. Ang sabi po ng Bible, nung makita ni Jesus yung mga tao, they were harassed and helpless. At alam niyo po, yung words na ito, harassed and helpless, means wounded and thrown down. Kung bibigyan pa natin ng pansin, yung ginamit sa Greek word na harass, ano po, ay eskolmenoi, na ang ibig pong sabihin ay being flayed. Para kang tinalupan or being torn open. Para kang winasak. At ito yung mga klase ng mga tao na pag tinignan ni Jesus, they are emotionally vulnerable, mga kapatid. Ang term na ginamit ng Bible again is helpless. Hindi lang sila harassed. They were also helpless. And ang Greek word po dito ay eremenoi, na ang ibig pong sabihin ay cast down, abandoned, pinabayaan, nangalat, like sheep left to die. Ewan ko po kung nakakita na po kayo ng hayop na walang kumakalinga at naroon lamang inarawan, inulanan. Marami po nito dito sa atin, yung mga pusang gala. Nakikita niyo po yun? Kung paano po nila tinatry na makasurvive. And yet may mga pagkakataon na hindi po nakakasurvive at namamatay po sila. Ang description po ni Jesus, yung mga tao daw po, pag tinignan po natin, they were helpless. Ibig pong sabihin, they are like sheep na mamamatay dahil wala pong tumutulong sa kanila. Sa madaling salita, mga kapatid, ang mga taong ito nang tinignan ni Jesus at dapat ganoon din ang ating pagtingin, mga taong pagod, sugatan, nawawala at walang kakayahang iligtas ang kanilang sarili. And this is how Jesus sees the lost.
Not just as sinful people, but as suffering people who need a Savior. Eh maraming tao pong ganyan ngayon, mga kapatid. Mukhang okay panlabas, pero hindi okay ang loob. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Tignan yung katabi nyo. Mukha bang okay? Baka okay lang yan panlabas. Pero hindi mo alam, baka deep within, meron siya pinagdadaanan. Alam nyo, pwedeng nakaayos, maganda. Pwedeng nakangiti, mukhang masaya. Pwedeng may trabaho, pwedeng may pamilya, but spiritually lost ang isang tao. And kung tayo ay palaging abala sa sarili ho natin, abala tayo sa trabaho, abala tayo sa cellphone, sa sariling problema natin, we can be surrounded by hurting people and never notice. Hindi na po natin mapapansin. Alam niyo ba ang isang napakalaking negative effect ng cellphone? Na pwede kang magsulo without minding people around you. At kapag hawak mo na ang cellphone mo, hindi mo na iniintindi ang sinasabi ng nanay mo, ng tatay mo, you don't care about the people around you. Why? Because you are too focused doon sa cellphone. Hindi niyo ba napansin na noong araw, kapag babiyahe ka, bago ka bumaba, yung katabi mo, kilala mo na? Totoo po yun. Bakit? Dahil pag nagkatabi po kayo sa bus, ay ating ina-approach yung ating kausap. At nasasabi po natin, taga saan ka? Saan ka uuwi? Ilang oras ang biyahe ba papunta doon sa inyo? Ako sa ganitong lugar. Ngayon, hindi. People are inside the bus, not knowing each other. So ano pakialam ko? May cellphone naman ako. I can talk to somebody outside from the bus or outside in this vicinity. Kasi hindi ko kinakailangan usapin yung nandito sa paligid ko. Isang malaking ginamit ng kaaway ay ang cellphone. Although maganda sana dahil napakalaking advantage in propagating the gospel. Ano po? But on the other side, sometimes yung mga taong na andyan na katabi mo na hindi mo pa makausap. And therefore, maganda po may pagbawal ang cellphone kapag ikaw po ay kakain kasama ng iyong pamilya. Kung kayo po ay lalabas, bawal magdala ng cellphone. Kasi kung minsan andun kayo, hindi nyo na ma-enjoy yung fellowship ninyo kasi pare-pareho kayo may cellphone. Nakita po ninyo yung deception ng kaaway? Very simple. Very simple. And yet, hindi po natin nakikita na andun po yung tinatawag po nating inattentional blindness. Inattentional blindness. Kaya kung minsan may tao nang dumaan, hindi mo pa napansin. Alam nyo, merong famous experiment na ginawa ang mga psychologists. And like what I've said, tinawag po nila itong inattentional blindness. And the viewers were asked to count the ball passes between the players during the basketball time na pinapanood nila sa video. And in the middle of the video, a man in a gorilla suit, walks across the screen. Okay? Merong isang lalaki na nakabihis gorilla, dumaan habang nanonood yung mga, sabi nga, viewers. Alam po ba ninyo, kalahati ng viewers, half of those viewers, hindi nila napansin yung gorilla. Why? Bakit? Dahil nakapokus lang po sila doon sa bola na ipapasa ng mga players at hindi po sila nakapokus doon sa iba. Ganito rin tayo minsan. Minsan masyado tayong abala sa buhay natin, sa business natin, sa hanap buhay natin, sa cellphone natin, sa sarili nating problema. Masyado tayong focus sa sarili natin to the point na hindi na po natin nakikita yung spiritual emergency sa paligid po natin. And that's why the Lord is telling us, this morning, you need to pray. Sabi mo, Lord, open my eyes to the people around me. Don't let me overlook the ones who are hurting. We need to pray like that. Tulungan mo ako, Lord, makita ko yung mga taong nasasaktan at nangangailangan ng aking tulong. Always have a reflection. Magkaroon ka lagi ng reflection sa sarili mo. Sino ba yung taong naandyan lang sa paligid ko? Perhaps co-worker ko, o family ko, or ito ay ka-neighbor ko. At dahil sobrang busy ko sa buhay, hindi ko napapansin. And then start small, mga kapatid. Hopefully this week we will try to reach out. Kumustahin man lang natin. And kung po pwede, pag-pray natin. Dahil hindi mo masabi, sa isang panalangin lang na bago ang buhay niya.
Amen po ba? Taas po ang mga buhay ng binago ng Diyos dito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang dami natin na binago ng Diyos. Paano sila? Na mga walang pag-asa. Sino po dito yung nakakaranas ng joy in the Lord? Tasa kamay. Praise God. Papurihan natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sana mas marami pa magsasabi ng ganyan. Pero paano nila masasabi yan? Kung hindi po tayo sensitibo at tignan ng mga tao, lagpas doon sa kanilang pisikal na kaanyuan at tignan ang kanilang pangangailangan dahil sila ay mga tao may kaluluwa. You can't really care deeply unless you see clearly. So when we begin to see people the way Jesus saw them, compassion becomes unavoidable. So let's stop, let's look and observe, and let us really see not just the face, but the soul of the person. A second thing, Jesus felt what we call the compassion in His heart. Ang sabi ng Bible, Matthew chapter 9, verse 36, part of that verse, He had compassion on them. The Greek word for this compassion is splanizomai, that means gut level response. Yung gut, bituka. Ano po? Now let me read to you from Greater Good magazine. Sabi nila, scientists have started to map the biological basis of compassion, suggesting its deep evolutionary purpose. This research has shown that when we feel compassion, our heart rate slows down. We secrete the bonding hormone called oxytocin, and regions of the brain linked to empathy, caregiving, and feeling of pleasure light up, which often results in our wanting to approach and care for people. Ang compassion o yung pakiramdam natin ng pagmamalasakit sa ating kapwa, ayon po sa pag-aaral ay ganito. Kapag nakakaramdam tayo ng compassion, bumabagal yung tibok ng puso natin. Ibig sabihin, mas nagiging kalmado tayo. Hindi po doon nagtatapos yun. Yung ating katawan po ay naglalabas ng tinatawag po nating oxytocin. Ito yung hormones, isang tinatawag na bonding hormone. Ito po yung parehong hormone na lumalabas sa mga nanay habang inaalagaan ang kanilang sanggol o mga taong nagkakaroon ng strong connection. So pag nagbabanding po kayo, ang tawag po doon sa bonding hormone na yon ay yung oxytocin. Ano po? And then, nagkakaroon po, nag-a-activate po ang ilang bahagi ng ating isip, ng ating utak na meron pong kinalaman doon sa tinatawag nating empathy, pakikiramay, caregiving o yung pangangalaga, at yung tinatawag nating pleasure o yung pagkakaroon ng kasiyahan. Anong epekto? Mas ginaganahan tayo at naiinganyo tayong tumulong at magmalasakit sa iba. Kaya po yung compassion ni Jesus, hindi lang po yung basta simpleng naawa. Nakita ni Jesus, naawa siya, hindi basta ho ganun yun. Hindi lang po ito basta emotional reaction, hindi po. Ang salitang ginamit dito na splanizomai, or splanizomai, ay nangangahulugan na nasaktan ang puso ni Jesus sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Nang makita niyo yung mga tao, damang-dama niya yung sakit sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Jesus didn't just observe the pain, He felt it as if it were His own. Noong nakita niya yung mga tao, naramdaman niya yung sakit na yun na parang siya ang nasasaktan. When Jesus sees the lost, He doesn't respond with coldness or with what we call apathy. He feels it deep inside. At ganyan dapat ang meron tayo. Hindi lang nakikita yung mga tao bilang kaluluwa at naaawa ka sa kanila, hindi po. Dapat talaga nadadama po natin yung mga tao ito. Kasi kapag totoo kang nagmamahal, hindi mo lang titignan yung sitwasyon, mga kapatid. Mararamdaman mo yung sitwasyon ng isang tao na wala pa sa Panginoon. Alam niyo, ang puso ni Jesus Christ ay pusong marunong makiramay. Hindi lang po siya nahabag, nalungkot, at walang ginawa. Hindi po. Nasaktan siya deep within. Naapektuhan siya personally. Nang makita niya yung mga tao, they were helpless, they were harassed. Naapektuhan siya ng gusto.
hindi lang po siya basta naawa. Kaya naman si Jesus in response, hindi po siya lumayo. Instead, lalo siyang lumapit sa mga tao. Because as we have said, love does not remain in theory. It becomes action. Kaya nga ang compassion ni Jesus, laging may kasunod na pagkilos. Laging may kasunod na gagawin. He wept, He touched, He healed, He spoke, and He saved. Doon sa Luke chapter 7 verse 13, merong isang instance doon. Ang sabi po doon, when the Lord saw her, His heart went out to her. Ano ba kwento ito? Nung makita po ni Jesus yung babaeng balo na umiiyak, maglilibing ng kanyang kaisa-isang anak, namatayan po siya ng kaisa-isang anak. Hindi po tinanong ni Jesus ng napakahaba at napakaraming tanong. Hindi niya po nilecturan. Hindi po. Ang sabi po ng Biblia, His heart went out to her. And because of that, binuhay po niya yung kaisa-isang anak. Why? Because Jesus doesn't look. Jesus doesn't just look. He feels. The feelings moves Him to act. May ginawa po siya. Jesus felt the pain of others as His own. And so must we. Dapat tayo rin. Amen? Dapat tayo rin. Marami sa atin sanay na sa kasamaan ng iba. Tama ba ako? Nasasanay na lang tayo. Pag pinapanood natin at nakikita ho natin yung road rage, yung away sa kalye, yung suntukan kung saan-saan, na nakikita lang natin, nakukondisyon na lang yung isip natin, na normal na ito. Pag nababalitaan po natin yung karahasan, o kaya naman po, meron tayo nababalitaan sa paligid natin na pamilyang nasira o nawasak, si tatay ng babae, si nanay ng lalaki, parang pakiramdam natin, normal na lang yun. At dahil nasanay tayo, nawawala na tayo ng pakiramdam. Hindi na natin maramdaman. But you know, if Christ lives in us, His compassion should stir in us too. Kung talagang si Kristo ay nasa buhay at nasa puso po natin, dapat yung compassion na meron siya ay compassion na meron din tayo. Mararamdaman natin yun. Kapag puno tayo ng pag-ibig ni Kristo, hindi tayo magiging manhid. Pakita ng mga katabi mo, manhid ka ba? Ayun na? Manhid ba? Sometimes ayaw nating makipag-usap. Kasi manhid tayo. Hindi tayo makadama. Yung tao pala may pinagdadaanan. Hindi lahat ng lalapit sa inyo mangungutang. Ano ba ang point ko? Hindi lahat na nakikita natin, nasanay na lang tayo ganun, hindi natin maramdaman. Baka may mga tao, kaopisina, kaklase po tayo, kaibigan tayo, nagpaparamdam lang, inaantay na magsalita ka, pero ano ang topic mo? Politics. Ano ang topic mo? Artista. Ano ang topic mo? Trending sa social media. Hindi yun ang issue, mga kapatid. Dapat makita ho natin yun. If we have Christ in our hearts, then we need to have the same compassion as His. Meron isang Christian. Lagi po siya dumadaan sa tulay. Kung saan nakikita po niya, meron mga batang lansangan. Isang araw, late na po siya sa kanyang appointment. Pero napansin po niya, merong isang bata doon na naiwan. Mukhang gutom, mukhang pagod. So tumingin siya, at tumuloy siya. Tumingin siya, pero tumuloy siya. Pero habang naglalakad po siya, hindi siya mapakali. Hindi siya mapalagay. E alam niyo ginawa po niya? Binalikan niya yung bata. Pinakain niya. Kinausap niya. And then pinag-pray niya. Saka siya pumunta sa appointment niya kahit late na siya. Kinagabihan. Ito sabi niya, "Thank you, Lord. I almost miss Jesus disguised as a hungry child." Kapatid, compassion is not about schedule. It's about sensitivity.
It's not about the schedule. Kasi kung minsan, ang dami nating schedule, pero hindi na tayo sensitive. Baka yung paligid po natin, o pamilya po natin, nangangailangan ng compassion po natin. And remember, sometimes the greatest interruptions are the most divine appointments. Kaya pag may mga interruptions sa buhay ninyo, may bigla na lang kumatok, may bigla na lang pong lumapit. Sometimes, those interruptions are God's divine appointments for you. So, ang tanong ko this morning, are you still moved by the lost? Pag ba nakikita mo yung mga tao, yung sitwasyon ng bansa natin, pag ba nakikita mo yung corruption sa gobyerno, normal na lang yun. Hindi pa kinukurot yung puso mo, Lord, pagtunin mo naman po itong aming bansa. Tulungan mo po ako. Maging instrumento para sa pagbabago ng bansa natin. You have to pray, Lord, give me the heart of Christ. One that feels what you feel and moves when you move. And hopefully this week, you are going to take time to sit to someone who is hurting. Try to listen. Try to feel and respond. Don't try to ignore these people. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo i-ignore. Pansinin mo. Compassion is not just feeling sorry. It's entering into someone's suffering, sabi ni Tim Keller. Kapag nadama natin ang bigat ng nawawala, doon lang tayo tunay nakikilos. You will never evangelize the lost until you feel the weight of their separation from our Lord Jesus Christ. Hindi ka mag-evangelize hanggang di mo nararamdaman yan. Sana maramdaman natin. Pakipaalala ulit sa katabi mo, kapatid. Sabihin mo, sige, kapatid, huwag kang manhid. Palakpakan natin ang Panginoon because hindi mo sa mga araw ko. Baka mamaya nagpaparamdam na po, damhin mo please. A third thing that we can learn from the example of Jesus, para magkaroon tayo ng ganong klaseng puso, is that Jesus acted with urgency and love. At sabi po ng Bible, Matthew chapter 9 verse 36, it says, like sheep without a shepherd. Jesus saw their vulnerability and responded immediately. Agad-agad. Hindi po ay mamaya na ay bukas na lang, may lakad pa ako. Ay saka na lang, meron pa ako imimit. Hindi po. Immediately, with the sense of urgency. Hindi lang po naawa si Jesus. Nakita niya yung panganib ng kanilang kalagayan. You know, ang mga tupa, pag walang pastol, madali po yung mawala. Madali po yung mawala. Yung mga tupa na walang pastol, bukod sa mawawala, pwedeng masaktan yan. At ang matindi ho niyan, pwede po yung lapain na mababangis na hayop. Kaya po mapansin natin, pagkatapos ng talatang ito na binasa po natin, in Matthew chapter 10, Jesus sends out the 12. Why? Because compassion is not complete without mission. Amen? Compassion is not complete without mission. Hindi pwedeng aawa lang tayo sa mga tao pero wala tayong ginagawa. Hindi pwedeng gano'n. Dahil ang pag-ibig na hindi kumikilos ay hindi totoong pagmamalasakit. Hindi ka tunay na nagmamalasakit kung yung pag-ibig mo ay hindi nakikita. Hindi ka tunay na nagmamahal. You need to do, and I need to do something. We as a church, we need to do something. Kung tunay tayong nakakadama ng awa, dapat kumikilos tayo. Kumilos tayo mga kapatid. Hindi sapat ang awa. Hindi sapat ang maawa. Dapat may ginagawa. Diba? Kasi habang tayo po ay nag-aalangan, nagdadalawang isip, alam nyo, may mga kaluluwang tuluyang nawawala. Tuluyang napapahamak.
May mga taong nasa bingit ng depresyon, at tulad ng binanggit ko sa inyo kanina, sino ba mag-aakalang tatalon yung batang yun? Nakakagulat ang mga panahon ngayon. May mga taong nasa malalim na pagkakasala. May mga taong walang pag-asa. Alam niyo ba ang tao? In just one single second, pag wala siyang hope, mamamatay siya. A person can live 40 days without food, but in just single second without hope, patay ang taong yun. Alam niyo, minsan isang message mo lang. Minsan isang prayer mo. Minsan isang kwento lang ng pag-asa mula sa iyo, nagliligtas ng tao. Totoo po yun. Hindi nila akalain na dahil doon sa kwento mo, na-inspire sila, nabuhayan sila ng loob. I remember the story. Meron po isang lalaki na pumunta doon sa 10th floor ng building. Doon sa pinakataluktok ng gusali. Magpapakamatay na po sana siya. Decided na siya. Hanggang nakita po niya, meron pong isang lalaki, naputol po ang dalawang kamay at sumasayaw. Sumasayaw. Sabi niya, pambihira. Ako kumpleto ang kamay. Andito ako magpapakamatay. Samantalang yung putol ang dalawang kamay. Pero nagawa pang sumayaw. Ang nasa isip na tugtog niya, lambada. Lambada! Nakikita niya eh. Na-distract po siya. Hindi na tuloy ang pagpapakamatay. Alam niyo kung anong ginawa niya? Pinuntahan niya po yung lalaki. Binaba niya talaga. In-approach niya. Sabi niya, bakit po ka? Putol na ang iyong kamay ay nagawa mo pag sumayaw. Alam mo ba, nagaling ako doon, magpapakamatay na sana ako. Pero na-distract ako, nakita kita. Salamat na marami kasi niligtas mo ako. Nagbago ang isip ko. Alam mo ba kung bakit? Dahil naisip ko, ako kumpleto ang kamay. Pero hindi ko magawang sumayaw. Pero ikaw, wala kang kamay, pero nakikita ko sumasayaw ka. Anong dahilan? Bakit nagagawa mong sumayaw? Sabi na wala kang kamay. Sabi niya, hindi ako sumasayaw, nakakanta ang likod ko. Mayroon ka na makamutin yun. Kaya pa nagkakaganon eh. Wala siyang makakitang magkakamot. Hirap na ano. Imagine mo na lang, no? Kaya mo na nagkakaganon. Katay-katay na pala yung likod. Imagine ninyo, di ba? Mga taong may mga depression, sometimes yung mga ganon, ginagamit ng Diyos para hindi matuloy yung kanilang plano. Baka hindi mo kinakailangan maputulan ng kamay at mga ang likod para lamang may ma-encourage. Baka kailangan mo lang magsalita. Baka kailangan mo lang magkwento kung ano ka dati, pero binago ka ni Kristo. Nang dahil sa biyaya ng Diyos, isa ka ng bagong nilalang. Baka hindi lang kailangan. Tapos pipiliin mo pa ba yung naputulan ng kamay? Tapos nangangati ang likod para lang ma-encourage yung iba? Hindi na kailangan mangyari yun. Baka isang chat lang, makakatulong na. Hi friend, matagal na tayo hindi nakakapagkumustahan. Kumusta ka? Alam mo ba pinagpe-pray kita? Sana isang araw mag-meet naman tayo. Magkape tayo. Sagot mo ha? Ay, sabihin hindi na. Kape lang naman yun, sagutin nyo na. Amen? Amen. Ano niyo sabi ng Diyos? Doon sa Ezekiel chapter 34 verse 5. They were scattered because there was no shepherd. And when they scattered, they became food for all the wild animals. Ito po yung pahayag ng kalungkutan ng Diyos dahil ang kanyang mga lingkod, ang kanyang bayan, ang kanyang tao ay nagpabaya sa kanilang kapwa. Alam nyo, tayo po ngayon, yung tinatawag ng Diyos, maging pastol sa mga nawawala. Pag tinignan niyo po yung John chapter 10 verse 11 to 14, pinakikita po dito that Jesus is the good shepherd. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep.
You know, Jesus didn't just point out the need. He became the answer. How? Ibinuwis niya yung buhay niya para sa mga tupa. At kung tayo'y tagasunod ni Jesus, tagasunod ba tayo ni Jesus? Tayo rin ay tinawag na magbigay ng oras, ng lakas, ng puso para sa mga nawawalang tupa. Noong 2019, meron pong ginawang pag-aaral ang mga health researchers at nakita po nila yung chronic loneliness, yung sobrang kalungkutan. Sino po dito yung malungkot ngayon? Malungkot? Sino po dito yung masaya? Sino po dito yung hindi naiintindihan yung pakiramdam niya? Okay. Sino po dito yung masaya? Praise God. Okay. Sa pag-aaral po nila, nakita po nila yung chronic loneliness naghahatid po ng mga sumusunod. Ano yung hatid ng kalungkutan? Yung sobrang kalungkutan. Kaya huwag kayong sobrang malulungkot. Alam niyo kung bakit? Ang hatid niya, number 1, increase of risk heart disease. Pag pala malulungkutin ka, napakataas ng tsansa na magka-problema ka sa puso. Sino po dito mga may sakit sa puso? Bukod sa akin. Ay, ang healthy naman. Nahiya naman ako. Si Pastor, may sakit sa puso. Kaya po ako gusto ko lagi masayahin eh. Good for the heart. Opo. Ito yung pangalawa. Weaken the immune system. Pag pala malulungkutin ka, it weakens the immune system. Babagsak, humihina, at pwede bumagsak ang immune system mo. Ito pa. It leads to what we call anxiety and depression. And later on, early death. Pag malulungkutin, maagang mamamatay. Ang ngiti. Takot mamatay eh. Totoo po yung sinabi ng Proverbs. Tignan niyo sa Proverbs chapter 17 verse 22. Wala to dito sa screen, but I want you to take note of this. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, at ang malulungkuti, unti-unting namamatay. Totoo. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag ka nang malungkot. Mamamatay ka. Nang maaga. Nakalagay ito ba rin mo ulit? Alam ka naman magsinungaling ang Diyos. So, happy lang, happy. Gusto ni Lord, masaya lang. Masaya lang. Hindi po natin sinasabi na i-deny mo yung feeling of loneliness. Kaya lang, yung sobra. Yung sobra. Allowed naman. Kaya lang, sabi ng Bible, iikli buhay mo. Unti-unti. Hindi biglaan. Unti-unting mamamatay. Kaya pag malulungkutin ka, mag-aabang na tayo niyan. Mag-funeral service tayo pag nagkataon. Kaya huwag ka malulungkutin, kapatid. At pagka po nakita nyo sa bahay ninyo, medyo merong malulungkutin, pakipaalalahanan nyo po. Now, many people, especially in the cities, workplaces, and even in the church, are silently dying inside and hoping someone would notice. Hindi mo alam, baka yan nakangiti, pero hindi ito. And that's why maganda na nagsishare tayo ng gospel, because sharing the gospel is a lifeline to those drowning in despair. Yung mga nalulunod na sa kanilang mga problema, ang pag-asa po nila ay ang mabuting balita. Sa dami ng masamang balita, andito ang magandang balita para sa kanila. Mga kapatid, you don't need to be a preacher to act in love. You just need to be available and intentional. You need to be available and intentional. Share the gospel tracts maybe on a regular basis. This week, set aside time and pray intentionally for a divine appointments and acts when it comes. Sabi nga po ng isang missionary, some wants to live within the sounds of the church bell. I want to run a rescue shop within a yard of hell. So don't stay comfortable in your chair when others are perishing in the dark.
True love doesn't stay behind the church walls, mga kapatid. It goes out to seek the one, the lost. Ang mata po ni Jesus nakakakita, ang puso po niya nakakaramdam, ang mga paa po niya at mga kamay niya kumikilos. Tanong, ganun din ba tayo? Are we the same like our Master? May mga taong hindi pa kilala si Kristo at ikaw ang sagot sa kanilang panalangin. So don't just look, don't just feel, do the necessary action with a sense of urgency and love. Remember, ang pag-ibig po ni Kristo hindi passive. Ang pag-ibig po niya active, meaning kumikilos, gumagalaw. And ngayong narinig po natin ang puso ni Jesus, ano po ang magiging tugon natin? Anong pwede kong itugon sa bagay na ito? Number 1, open your eyes to what we call spiritual reality. Number 2, ask God to steer your heart for the lost. And number 3, take a step today. Reach out one soul. Gawin po natin ito together. Gawin natin ito as a church. Practice sharing the gospel from time to time. Because that is the purpose why we are still here. Why the Lord is giving us our needs every day. Set a personal goal. At least one day, one soul. Let's pray for that. Remember that evangelism is not just for the gifted. It's all for the compassionate. Hindi mo kailangan maging mahusay magsalita. Hindi po. Ang kailangan mo lang, magmahal ng tunay. Kailangan mo lang magmahal ng totoo. Kasi pag totoo ang pagmamahal mo, hindi mo kinakailangan maging magaling. Let that love move you beyond your comfort into mission. Let God's love interrupt your daily routine and bring you face to face with someone who needs our Lord Jesus Christ. Here's my final word. Jesus saw. Jesus felt. Jesus acted. Now it's our turn. Sabihin mo sa katabi mo, it's our turn. Sabihin mo sa katabi mo, it's our turn. Let your eyes see, mga kapatid. Let your heart break. Let your feet move. Let love move you beyond your comfort zone into what we call mission. Because people need the Lord. Lord God, Heavenly Father, touch our hearts and steer our hearts with compassion, Lord. Sa totoo lang, Lord, wild naman sa pagkatao namin, Lord, yung compassion. Kaya lang, dahil lang sa mga nangyayari sa paligid namin, Lord, na kasamaan, parang nasasanay na lang ang aming mga mata at aming puso at nagiging manid na makita ang mga bagay na ito. Pero Lord, like what we have heard from your message, kung totoong nasa puso ka namin, kung totoong nasa buhay ka namin, Lord, mararamdaman namin yung compassion na meron ka. Magkakaroon din kami, Panginoon, ng ganang compassion na meron ka. Lord, I pray. Tignan namin yung mga tao, ilang mga tao na nangangailangan ng salvation. Huwag namin palagpasin yung pagkakataon. Kung meron po kaming kaopisina, kaklase, katrabaho, kanegosyo, Panginoon, kapitbahay, kamag-anak, kapatid, magulang, na hindi pa nakakilala sa Lord, tulungan mo po kami. Mahal namin sila. Ayaw namin sila mapahamak. Ayaw namin sila, Panginoon, mapunta sa walang hanggang kaparusahan. Help us, Lord, to be bold and intentional in sharing the gospel na pinagtrabahuhan mo, tinapos mo sa krus ng Kalbaryo.
Huwag kami makampante, O Diyos. At makita, at masanay kami na gano'n na lamang, Panginoon. Move us, O Lord, as a church, mula sa akin, sa aking pamilya, sa mga elders, sa kanilang pamilya, sa mga diakono, sa kanilang pamilya, down to all our members, down to all the members of the COC San Pedro family that you establish here in this city, O God. Move all of us, O Lord, through the power of your Holy Spirit. Give us the boldness that we need every day so that we can always share the gospel of Jesus Christ no matter where we are, no matter who they are, O God. Thank you, God, because kailangan ka po ng mga tao dito, O God. Thank you, Lord, for this wonderful message. And I pray, Lord, that as I distribute the tracts, the flyers that we provided this morning, O God, magkakaroon kami ng gold. At this week, Lord, open the door, O God. Buksan mo po ang pintuan sa mga kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaopisina, kanegosyo, Panginoon, sa lahat ng mga kakilala namin para i-share po kayo sa kanila. Lord, glory to you. Glory to you who save us. Glory to you who give us the unconditional grace and love. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Amen. When did I start to forget all of the great things you did? When did I throw away before the impossible? How did I start to believe you were sufficient for me? Now do I talk myself out of seeing miracles? You are more than able. You are more than able.
Manalangin po tayo. Father God, Heavenly Father, una-una po sa lahat, Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa binigay niyong araw, Lord, para mag-praise sa inyo and i-worship ka, Lord. Thank you for giving us the strength, Lord God, each day and sa patuloy na provisions na binibigay niyo sa amin, Lord. Thank you, Lord God, for the continuous good health and for keeping us safe, Lord God. Thank you, Lord God, sa kahit na patuloy ang mga bagyo na dumating, Lord, ay safe pa rin po kami, Lord. We thank you, Lord God, for your goodness and your love na pinaparamdam niya sa amin, Lord. And we know, Lord God, na we cannot thank you enough, Lord. We pray, Lord, na tuloy niyo po kaming gabayan and help us to become better Christians, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord God, na gawin po ang mga utos, Lord God, ninyo. And tulungan niyo po kami, Lord God, na mag-fish for more, Lord. Tulungan niyo po kami sa paghanap pa po, Lord God, ng mga madadala po namin dito. Maraming salamat, Lord God, for saving us and for always being there for us, Lord. And sa mga karamdaman, Lord God, ng bawat isa na nandito, Lord God, kayo na pong bahalang magpagaling po sa kanila, Lord God. Sa kanilang feelings, Lord God, if they ever feel down, and kung kailangan po nila ng comforter, alam po namin na nandyan po kayo para sa kanila, Lord. This we all pray in Jesus' name. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.